isang mapagpalang araw sa ating pong lahat. Nais kong bumati ng masaganang bagong taon sa inyong lahat. Labis na sinubok ng pagkakataon ang taong 2020. Sinumula ng pagputok ng Bulkang Taal, pagkalat ng pandemya, pagdedeklara ng quarantine protocols na hanggang ngayon ay ating nararanasan, at mga sakuna tulad ng bagyo, sunog at lindol. Nakakalungkot din na ninakaw ng pandemya ang mga ngiti ng bawat isa at pagkakataong mayakap ang ating mga mahal sa buhay, kaibigan o kamag-anak na matagal nating hindi nakita dahil sa limitasyon ng pagbiyahe. Marami ang naging limitasyon natin habang tayo ay nakasailalim sa community quarantine. Mahirap pero kinakaya sapagkat nakaalalay at patuloy ang bayanihan natin sa isa't isa. Iyan ang mga katangi-tangi at kahanga-hanga sa ating mga Pilipino. Tayo ay may kakayahang bumangon sa gitna ng mga pagpahirap at pagsubok dahil hindi natin iniiwan ang isa't isa. Masaya akong ibahagi sa inyo ngayon ang serbisyong may malasakit na naihatid ng ating ahensya sa ating mga kababayan dito sa National Capital Region. Kahit mayroong pandemya, hindi tayo huminto sa pagpapaabot ng tulong sa ating mga kababayang nangangailangan ng tulong, medikal, nakakalungkot man, at pampalibing. Nakapagtalaga tayo ng 98,432 clients sa naabutan ng nasabing tulong sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situations or AICS. Gayun din, humigit kumulang 400 na family and children at risk at Sama Badjao Children and Families ang nakinabang sa ating comprehensive program for street children, street families, and indigenous people, especially ang Sama Badjao. Dahil ating nire-recognize ang pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo't higit ang mga nakakatanda, tayo ay nakapagpaabot ng tulong sa 157,893 na lolo at lola sa pamamagitan ng programang Social Pension for Indigent Senior Citizens. At 99 na centenarians naman ang nabigyan ng 100,000 pesos bilang cash grant. Bukod pa rito, tayo ay nakapagbigay ng ayuda sa pamamagitan ng unconditional cash transfer sa 131,171 senior citizens dito sa National Capital Region. Hindi rin natin pinabayaan ang ating mga bata na lalong nangangailangan ng malakas na pangangatawan upang panlaban sa COVID-19 virus. Tayo ay nakapagbahagi ng masustansyang pagkain sa 103,524 na kabataan bilang bahagi ng 9th cycle ng Supplementary Feeding Program. Dagdag pa rito, hindi naging hadlang ang pandemya upang mabigyan ng pansamantala at permanenteng mapagkalingang pamilya ang mga kabataang iniwan at inabandona ng kanilang mga magulang. Meron po tayong 144 na kabataang nasa pag-aalaga ng kanilang foster parents. Samantalang, 115 kabataan na isyuhan ng Certificate Declaring a Child Legally Available for Adoption, Pre-Adoption Placement Authority at Certificate of Consent to Adoption. Ang ahensya ay patuloy na magiging daan upang magkaroon ng katuparan na ang mga bawat bata ay magkaroon ng mapagmahal na pamilyang gagabay sa kanila. Nagsilbing tahanan din ang iba't ibang centers and residential care facilities ng DSWD sa mga kababaihan at kabataang biktima ng pang-aabuso, mga kabataang iniwan ng kanilang mga magulang, mga pamilyang nasalansangan, mga kapatid nating PWDs at mga inang nawalan ng anak. Ang ating centers and residential care facilities ay nakapagtala ng 2,548 clients served.
Habang tayo ay nasa pandemya, tayo rin ay sinalanta ng iba't ibang sakuna na lalong nagpahirap sa ating mga kababayan. Tayo ay nakapaghatid ng tulong sa 476,000 households ng food and non-food items tulad ng family food packs, sanitary kits, at hygiene kits. Ang ating 17 local government units ay naging katuwang natin sa pagbigay tulong mula pa noong simula ng pandemya hanggang ngayon. Bilang tulong din sa ating pamilyang nawalan ng trabaho dulot ng pandemya, mayroong 22,873 households na napabilang sa Cash for Work for Climate Change Adaptation and Mitigation. Sa ganitong mapanubok na pagkakataon, na kung saan marami ang mga magulang ang nawalan ng trabaho dahil sa community quarantine, inulunsad ng DSWD-NCR ang Emergency Subsidy Program, Social Amelioration Program, bilang tulong sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng pandemya. Sa 17 LGUs, nakapagpaabot ang ahensya ng cash subsidy sa 1,777,929 na pamilya dito sa National Capital Region bilang first tranche at 1,602,933 families para sa second tranche. Para sa mga hindi napabilang sa first at second tranche o wait-listed, tayo ay nakapag-abot rin ng tulong sa ilalim ng Emergency Subsidy Program sa 612,984 na pamilya dito sa NCR. Meron din tayong 31,951 families na na-serve sa ilalim naman ng Bayanihan 2 bilang pagpapatuloy ng ating pagtulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pandemya dito sa National Capital Region. Patuloy rin ang ating serbisyong may malasakit sa 213,739 miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na nakatanggap pa rin ng kanilang cash grants. Gayon din, tayo ay nagbigay daan upang magkaroon ng kapital sa pagsisimula ng pangkabuhayan ang 498 households na benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Atin din na isakatuparan sa ilalim ng Bayanihan 1 and 2 ang pagpamamahagi ng Livelihood Assistance Grant o LAG sa 5,773 families. Ang ating ahensya rin sa gitna ng pandemya ay nagpatuloy sa pag-house-to-house interview ng ating mga sambahayan upang tugunan ang mandato sa DSWD na magkaroon ng datos na sigurado, totoo at kumpleto o listahanan. Sa kabuuan, mayroon tayong 679,258 households assessed na dadaan sa validasyon upang masiguro na ang mapapabilang sa talaan ng pamilyang nangangailangan ay ang pinakakarapat-dapat at tunay na nangangailangan ng tulong at serbisyo ng pamahalaan at iba pang social protection stakeholders. Kasama natin sa pagbibigay ng serbisyong may malasakit ang ating mga partner Social Welfare and Development Agencies or SWADAs na hindi rin tayo iniwan upang masiguro na mapaigting ang pagtulong natin sa lahat ng nangangailangan. Lagi ko rin sinasabi, we cannot do it alone. Kaya lubos na ang aming pasasalamat sa ating mga partner SWADAs. Sa ngayon, mayroon tayong karagdagang 23 registered and licensed social welfare agencies at 27 registered auxiliary SWADAs. Sila ay katuwang natin sa paggampan ng tungkulin tumulong sa ating mga kababayan. Hindi rin natin pinabayaan ang ating mga magigiting at masisipag na kawani o tinatawag na Angels in Red Vest na ating lubos na pinapasalamatan dahil kahit mayroong banta ng COVID-19, tuloy pa rin ang pag-aabot ng serbisyong may malasakit
Saludo po ako sa inyong lahat. Tayo ay nagbahagi ng sanitary kits na naglalaman ng alcohol, face mask, disinfectant, tissue, gloves, vitamins at iba pa. Meron din vehicle service support na ipinapagamit sa mga staff upang manatili silang ligtas at hindi mahirapan sa pang-araw-araw na pagpunta sa opisina mula sa kanilang mga bahay. Dulot ng limitasyon ng pampublikong sasakyan. Katuwang din natin ang mga partner hospitals at mga swab testing facilities ng iba't ibang local government units dito sa NCR na nagsasagawa ng swab testing upang patuloy na maiparamdam na we should care for the carers. Mahaba man ang listahan ng mga pagsubok. Mas mahaba naman ang listahan ng ating nagawa upang masigurong tayo ay makapaghatid ng serbisyong may malasakit. Hindi mapapagod ang ahensya sa pagtulong sa ating mga kababayan, lalo't higit dito sa National Capital Region. Ako rin po ay nagpapaalala na patuloy tayong mag-ingat at sumunod sa health protocols katulad ng pagsusuot ng face mask at face shield. Gayon din, lagi nating obserbahan ang physical distancing. Manatili tayong malusog at masaya sa pagdiriwang ng bagong taon na parating. Muli ako po si Regional Director Vicente Gregorio B. Tomas, mahaba masyado, Kuya Vic na lang po, na patuloy na nagdadasal sa taong 2021 na lahat ay maging malusog, maayos, at maginhawa at may peace of mind. At magkaroon tayo ng, sabihin na natin, talagang new normal na masaya ang lahat. Muli, sa aming mga puso, maraming salamat po at pagpalain po tayo ng puong may kapal.